Sigurado sila. Lalo na nang sinalubong naman sila nila Josh. Kaya lalo na silang hindi makakatakas dahil napapalibutan na sila. Sino ba kayo? Hindi naman namin kayo kilala. Umalis na kayo o sisigaw ako. Ani ni Samantha na galit pa habang nakataas ang kilay nito. Take them. Idiretso na ninyo sila sa mansyon. Siguraduhin nyo na hindi sila masasaktan dahil yun ang bilin ni Russell. Kapag may nakita akong galos sa mga yan, kayo ang mananagot sa akin. Ani ni Marcos at napatingin siya sa may itaas at binigyan niya ng dirty finger si Owen na nakamasid lamang sa kanila. Isang pagak na ngisi lang ang isinagot ni Owen habang si Magos naman ay isang saludo kay Marcos na nakangiti pa. Tinignan naman ni Owen ng masama ang kaibigan niya kaya isang malaking ngisi ang gumuhit sa labi nito. Bitiwan niyo kami! Tulong! Tulungan niyo kami! Malakas na sigaw ni Samantha kaya kumuha agad ito ng pansin sa mga tao. Lalo na sa ilang pulis na nakabantay sa lugar. What's going on here? Ani ng isang pulis sa kanila habang nakatingin kay Samantha na umiiyak. They are wanted from Henderson's family. The Henderson's family is seeking for them. And we've been tasked with finding them. Do you want me to contact Russell Henderson so you can speak with him directly? Ani ni Marcos. Natahimik naman ang tatlong pulis na lumapit sa kanila at nagkatinginan pa. Would you like me to call them? Tanong muli ni Marcos at sa halip na sagutin ang tanong ni Marcos, ay umalis lamang sila sa daraanan at binigyan na ng daan sila Marcos. Si Samantha naman ay lalong nagsisigaw at pilit na nagkukumawala dahil walang naitulong sa kanilang mga pulis na lumapit sa kanila. Bitawan niyo kami! Wala kaming kasalanan at hindi ko alam ang pinagsasabi niyo. Asawa ako ni Russell. Mananagot kayong lahat sa kanya. Malakas niyang sigaw, kaya natatawa na lamang sa kanya si Marcos. Shut up, bitch! Hindi ka asawa ni Russell dahil pinikot mo lang siya. Pinainom ng gamot at pagkatapos pinapirma sa isang kontrata. Akala yata nyo isang pipitsugin lang si Russell. Para na rin yung inilagay ang isang paa nyo sa hukay. Mga tanga. Ani ni Jeko na naiinis na sa sobrang ingay ni Samantha. Samantalang si Dennis naman ay nananahimik lamang at kita sa mga mata niyang matinding takot para sa sarili at para sa kanyang pinsan. Papatayin ba nyo kami? Huwag na lang yung idamay ang pinsan ko. Ako na lang ang saktan nyo, pero nakikiusap ako. Palayain na ninyo si Samantha. Ani ni Dennis at ngumisi lamang si Marcos. Dapat naisip nyo na hindi basta-bastang tinarantado nyo. Ano bang drogang tinira nyo ng gabing yon at naisip nyong isahan ng isang Russell Henderson, ha? Nababaliw na ba talaga kayong dalawa? O nagpapakamatay kayo? Ani ni Marcos sa kanila. Mahal ko si Russell. Mahal na mahal ko si Russell. Pero hindi nawala sa puso niyang hayop na Kendra na yon. Puro na lang siya Kendra ng Kendra. Naiiritan na ako sa kaka-Kendra niya. Akong kasintahan niya. Inalok ko siya ng kasal, tinalikuran niya ako. Anong gusto niyong gawin ko, ha? Hayaan ko silang maging masaya? Hindi ako papayag. Kahit mamatay ako, hindi ako papayag na maging masaya sila. Galit na sagot ni Samantha. Aba, di mamatay ka. Doon na talagang hantungan mo niyan. Dahil kinalaban mo lang naman ang mga Henderson. Kapag hindi ka tumigil sa panggugulo mo, pinakamasakit na kamatayan ang mararanasan mo. Pananakot ni Marcos dito. Napalunok naman ang laway si Samantha at tumingin sa ibang direksyon. Alam niya na tama ang sinabi ni Marcos, kaya kahit papaano'y nakaramdam siya ng matinding takot sa tinuran nito. Mukha kasi kayong pera. Ayan ang napapala ng mga taong kumakalaban sa pinakamakapangyarihang tao. Kundi nga kasi na naghanap ka na lang ng iba kaysa naman pikutin mo si Russell, di sana wala kayong problema ngayon. Ang daming magpipinsang Henderson, dapat namili ka na lang ng isa sa kanila. Ani ni Julian sabay tawa ng malakas. Hindi naman kumibo si Samantha hanggang sa tuluyan na siyang umiyak, lalo na nang sinakay na sila sa itim na van at nauna nang umalis ang van. Kasunod lamang ng itim na van ang sasakyan nila Marcos at ang sasakyan nila Owen. Malakas na buntong hininga ang pinakawalan ni Marcos at tumingin sa rearview mirror at sinipat si Owen. Isang ngising na mutawi sa labi ni Marcos habang nakatingin sa kanyang rearview mirror. Nakausap ko na si Russell sa gagawin kong paghihiganti kay Owen. Kaya siguraduhin nyo na kapag nasecure na ang dalawang yun sa isang silid ay hawak na ninyo si Owen. Ani ni Marcos kila Josh. Napangisi naman si Josh at tumango agad. Hindi na makapaghintay pa si Marcos na makauwi ng mansyon. Bago pa man sila pumunta sa CCP, ay nakausap na niya si Russell. Pumayag naman si Russell at hahayaan niya na makaganti ang leader ng Venom Organization sa kanyang kaibigan na si Owen.
ang pinakapasaway na kaibigan ni Russell. Nakarating nang walang problema sila Marcos sa mansyon ng kanyang ama. Nauna nang naiparada ang van na sinasakyan nila Samantha, na sinalubong naman agad ng mga tauhan ni Marcos. Bumaba ng sasakyan sila Marcos at pumasok sa malaking mansyon ng kanyang ama, kung saan naghihintay naman sa loob sila Russell, na kararating lamang din. Russell, huwag mong gawin sa akin to! Asawa mo na ako! Ani ni Samantha na ikinatawa ng malakas ni Russell at ng mga pinsan niya. Ha? Ako bang tinutukoy mong asawa, ha? Kailan ako nag-I do sa'yo, ha? Kwento mo nga sa akin kung paano mo ako naging asawa. Kasi wala akong matandaan na ikinasal tayo. Sige nga, ikwento mo sa akin. Ani ni Russell na makikitang matinding galit sa kanyang mga mata. Nagpipigil ng galit si Russell dahil ayaw niyang saktan ng dalaga. Pero paglapit niya kay Dennis ay isang malakas na suntok sa sikmurang dumapo dito. At sinundan pa ito ng malakas na suntok sa muka na ikinabagsak ni Dennis sa sahig. Hayop ka! Hinayaan kita sa mga ginagawa mong kagaguhan at mga kalokohan mo dahil pinsan ka ni Samantha. Naging mabuti ako sa'yo kahit alam ko na hindi magandang pagkatao mo. Pero ginagago niyo ako. You drugged me! Sigaw ni Russell at isang sipa ang tumama sa sikmura nito. Tama na! Malakas na sigaw ni Samantha, kaya umigkas sa ere ang kamay ni Russell upang sampalin sana si Samantha. Ngunit hindi niya nagawang ituloy na idampi ang palad niya sa mukha nito. Pasalamat ka hindi ako pumapatol sa babae. Pasalamat ka marunong pa rin akong tumupad ng ipinangako ko kay Lolo. Pero hindi ibig sabihin na ikakalimutan ko ng ginawa niyo. May naghihintay na kaparusahan sa inyong dalawa, kaya maghanda kayo. Dahil dadaling ko kayo sa Pilipinas sa ayaw at sa gusto niyo. Wika ni Russell. Hindi niyo magagawa yan sa amin. Dahil labag sa batas ang pilitin niyo kami. Galit na sigaw ni Samantha. Ako ang batas, kaya wala na kayong magagawa. Nanggigigil na ani ni Russell at tinalikuran na niya ang dalawang magpinsan. Ipasok yan sa silid. Siguraduhin nyo na nasa kamay na ninyong mga dokumentong kailangan nila upang makauwi tayo ng Pilipinas. As soon as possible. Maotoridad na utos ni Russell. Hinila naman agad ni David si Samantha papasok sa isang silid, habang si Dennis naman ay pinagtulungang itayo ni Jillian at ni Calix. Nang maipasok na sa silid ang magpinsan ay naupo naman si Owen sa sopa, habang si Marcos ay nakatayo at nakatitig lamang sa binata. Hindi ka pa rin ba nakaka-move on, ha? Mag-move on ka na, Marcos, dahil nangyari na. Wala ka na magagawa dahil na-trunkle na kita sa puwetan mo. Enjoy na enjoy nga ako nang makita kong bullseye ang pagkakatama ko dyan sa puwetan mo. Pangaasar pa ni Owen kay Marcos. Ngumisi lamang si Marcos at tumingin kay Russell. Isang ngiti naman ang isinagot ni Russell, kaya napataas ang dalawang kilay ni Owen, habang pinagmamasdan si Marcos at si Russell. Itinaas ni Marcos ang kanyang kamay, kaya lahat ng tauhan niya sa loob ng mansyon ay naging alerto. Hinihintay ang susunod na pagkumpas ng kamay ni Marcos, kaya lahat ay biglang natahimik. What's that for? May kinakawayan ka ba, ha? Imaginary friend? Pangaasar muli ni Owen, kaya sa inis ni Marcos ay tuluyan na niyang itinuro ang daliri niya kay Owen. Kaya lahat ng tauhan niya ay nagmamadali na dinampot si Owen at idinapa sa sahig na ikinagulat nito. What the fuck? Anong ginagawa mo, Marcos? Tarantado ka, bitawan mo ako. Malakas na sigaw ni Owen. An eye for an eye. Ani ni Marcos na nakangisi at dahan-dahang lumalapit kay Owen. Ras, tulungan mo ako. Pigilan mong tarantadong to. Tulungan mo ako, Ras. Magkaibigan tayo. Malakas na sigaw ni Owen, ngunit nagkibit balikat lamang si Russell sa kanya. Magus, tulungan mo ako. Malakas niyang sigaw kay Magus pero naupo lamang ito sa sopa at kinagat ang hawak niyang mansanas. Ayokong madamay. Alam ko na gagawin nila sa'yo at ayokong maranasan yan. Ikaw lang naman ang tumira sa kanya sa puwetan. Ako nga, ibinili ko pa sila ng burgers at dalawang para kay Marcus kasi naaawa ko sa kanya dahil sa ginawa mo. Ani ni Magus, at dahil sa sinabi ni Magus ay bigla na lamang nagpapasag si Owen. Ngunit wala siyang nagawa dahil nakadagan sa kanyang mga tauhan ni Russell. Siraulo ka, Magus. Russell, siraulo kayo! Malakas niyang sigaw habang nagtatawanan lamang si Magus at si Russell. Ilabas niyo ang puwetan niyan. Bilisan niyo! Nato, ikuha mo ako ng isang tranquilizer dart at isang antidote. Utos naman ni Marcus. Shit! Kapag nakawala ako dito, paghuhulihin ko kayong lahat. Malakas na sigaw ni Owen. Takot ako. Tingnan mo ang buong kabahayan, Owen. Lahat yan ay puno ng CCTV na may sounds.
Lahat yan rinig ang pinag-usapan natin kanina. Pati dun sa mansyon ni Lolo sa Milan. May mga kopya ako nakaisa ka namin. Pangaasar ni Marcus kay Owen. Shit ka! Ras! Tulungan mo ako! Marcus, bibigyan kita ng babae. Kahit ilan. Huwag mo lang gawin sa akin to. Malakas na sigaw ni Owen, pero tawa lamang ang isinagot ni Marcus sa kanya. Pagdating ni Natoy, mabilis na iniabot kay Marcus ang isang tranquilizer dart. Pinitik-pitik pa ito ni Marcus habang ipinapakita ito kay Owen. Here it comes, baby! Malakas na ani ni Marcus at malakas niyang isinaksak ang tranquilizer dart sa puwetan ni Owen. Kaya isang malakas na palahaw ng sigaw ang nagawa ng binata hanggang sa unti-unting namimigat ang talukap ng kanyang mga mata. Malakas na tawanan naman ang namayani sa loob ng living area. At pagkatapos ayusin ang pantalon ni Owen ay maingat nila itong iniupo sa sofa. Hindi mo ba siya itatali ng patiwarik katulad ng sinabi mo sa akin, ha? Tumatawang ani ni Russell. Hindi na. Nahuli naman yung mga sindikatong yun at naibalik sa amin ang mga kargamento namin. Kaya okay na yan. Saksakan ko na lang siya ng antidote para magising na. Patas na kami ngayon. Nakaganti na ako sa kanya. 1 linggo kayong sumakit ang puwet ko nun at nagkapasa pa. Ani ni Marcus kaya natawa na si Russell ng malakas. Tumabi naman si Marcus kay Owen at kinuha nitong braso ng binata. Sinaksakan niya ng antidote ang braso nito at pagkatapos ay tinapik-tapik nitong mukha ng binata. Kumuha kayo ng 1 basong tubig para kapag nagising to'y ipainom agad sa kanya. Ani ni Marcus. Nang unti-unting idinilat ni Owen ang mga mata niya ay bigla naman tumayo si Marcus at lumayo dito kaya nagtawanan ng mga kaibigan niya. Yung baril ha? Sigurado kayong wala yung baril sa katawan niya. Ani ni Marcus kaya lahat ay malakas na tumatawa. Shit ka, Marcus. Mapapatay kita. Gago ka. Nangihinang ani ni Owen. Kaya binigyan siya ng tubig ng isang tauhan ni Marcus na mabilis naman itong ininom. Nang tuluyan ng matauhan at mahimasmasan si Owen ay tila ba pagod itong napasandal sa upuan. Are we even? Nakaganti ka na. Are you satisfied? Sunod-sunod na tanong ni Owen habang sinasalat niya ang puwetan niya at nakangiwi ang muka. Very satisfied. Patas na tayo ngayon kaya wala na yung galit ko. Ani ni Marcus at kinamayan pa nito si Owen. Shit, ang sakit nga pala sa puwet. Hindi ko maiupo ng maayos ang puwetan ko. Ani ni Owen ang nakangiwi habang sapong kanyang puwetan at paika-ikang naglalakad. Umugong ang malakas na tawanan kaya kumuha ng alak si Marcus. Nagsalin sa maraming kopita at inabutan ng isa si Owen. Makakatulong yan upang maibsan ang kirot ng puwetan mo. Ganyan lang ginawa ko. Sira ulo ka kasi. Ani ni Marcus na ikinatawa ni Owen at tinanggap ang kopita na may lamang alak. Kapag nasa kamay ko ng dokumento ng dalaway babalik na kami ng Pilipinas. Baka bukas o sa makalawa. Sasabay na ba kayo sa amin? Seryosong ani ni Russell kay Marcus. Well, hindi pa kami uuwi ng Pilipinas dahil pupuntahan pa namin si Hugo sa England. Isa pa yung sakit ng ulo ko. Nandun at nanunuyo ng babae. Kaso mukhang ang karibal niyang si Kaifo ay matinik at porsigido. Galit pa sa kanya si Trent Jones, leader ng The Greyhound. Ani ni Marcus. Gusto mo ba na may gagawin ako para matapos na yung problema niyo? Ani ni Russell ngunit umiling agad si Marcus at tinapik si Russell sa balikat nito. Kayang-kaya na yan ni Hugo. Wala namang magagawa si Trent kapag nagseryoso na si Hugo. Sa ngayon nakikipaglaro pa si Hugo dahil kinukuha niyang loob ni Joyce. Pero kapag nainis si Hugo, lahat ng yun magsisitiklop. Ani ni Marcus kaya tumango na lamang si Russell. Isakay na ninyo sa sasakyan ng dalawang yon. At babalik na tayo ng New York. Utos ni Russell. Kaya nagsikilusan naman sila Owen at ang mga tauhan ni Russell. Pagkatapos ng ilang pagpapaalam sa isa't isa, ay tuluyan na ring umalis si na Russell upang makabalik agad ng New York gamit ang 2 helicopter na nasa 2 helipad ng mansyon nila Marcus. I'll see you around, bro. Ani Owen at isang malaking ngiti ang sumilay sa labi ni Marcus nang tinawag siyang bro ni Owen.